May mga panahon sa ministry na kahit ang mga tapat na naglilingkod ay nadidiscourage o napanghihinaan ng loob. Matyaga silang nananalangin. May kagalakan silang nagbibigay. Taos-puso silang nagsasacrifice. Masipag silang naglilingkod tuwing linggo. Araw-araw silang kasama sa mga online church services. Ngunit nakakaramdam sila na hindi sila napapansin o hindi na-appreciate. Dahil sa totoo lang, minsan o maaaring madalas, no-overlook ng tao ang ating pagsisikap. Nalilimutan ang ating sacrifices at hindi sila nakakapag-thank you sa atin. Ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng isang napakagandang pangako. God remembers. Hindi siya kailanman nakakalimot. And God rewards. Bagamat ang pagkilala ng tao ay panandalian lamang, ang pagkilala ng Diyos ay walang hanggan. Ang tunay na paglilingkod Kristiyano ay nagmumula sa pusong umiibig. Bawat paglilingkod na ginawa at patuloy na ginagawa sa pangalan ni Jesus ay nagiging isang uri ng pagsamba na hindi nalilimutan ng Diyos at ito'y ginagantimpalaan niya. Ang pamagat po ng pag-uusapan natin ngayong gabi ay God remembers and God rewards. Basahin po natin ang nakasulat sa Book of Hebrews chapter 6 verse 10. God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown Him as you have helped His people and continue to help them. Let's go to point number 1. Serve with love. Ang ating pong paglilingkod ay dapat nag-uumapaw mula sa pagmamahal natin sa Diyos at hindi dahil sa hangad nating makilala ng iba. Doon po sa Mark chapter 10 verse 45, it is written, "For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many." Gawin po nating inspiration at motivation ang pagmamahal sa bawat paglilingkod po natin. Ang isa pong mabuting ina ay naghahanda ng pagkain, naglalaban ng damit, at nagtuturo sa kanyang mga anak, at nagpe-pray para sa kanyang pamilya araw-araw. Tapat niyang pinangangalagaan ang kanyang pamilya sa bawat araw nang hindi umaasa ng papuri. Ang tunay po na pagmamahal ay naglilingkod dahil ito ay nagmamalasakit. Hindi dahil ito ay naghahangad ng recognition o approval. Maraming gawa ng tapat na paglilingkod ang maliit at karaniwan lamang. Ngunit ang mga ito ay mayroon pong hindi masukat na halaga sa paningin po ng Diyos. Point number 2, endure faithfully. Kahit walang nakakapansin sa ating ginagawa, nakikita po ng Diyos ang bawat gawa ng pagsunod. Doon po sa Book of Galatians chapter 6 verse 9, nakasulat po, "Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up." Huwag tayong mapagod o magsawa sa paggawa ng mabuti at paglilingkod po sa Diyos. Point number 3, remember God's promise. Hindi po kailanman binabaliwala ng Diyos ang tapat na paglilingkod. Nakikita niya ang bawat panalangin na iniaalay ng lihim. Nakikita niya ang bawat gawa ng kabutihan. Nakikita niya ang bawat sakripisyo na ginawa para sa kanyang kaharian. Nakikita niya ang bawat sandali na ginugol sa paglilingkod sa kanyang mga anak. Basahin po natin ang nakasulat sa Book of Matthew chapter 10 verse 42. "And if anyone gives even a cup of cold water to one of these little ones who is my disciple, truly I tell you, that person will certainly not lose the reward." Ang iyong pagpapagal, kapatid, kay Kristo ay hindi masasayang. Hindi ito mawawala ng kabuluhan magpakailanman. Point number 4, value every opportunity to serve. Bawat pagkakataon na tumulong sa kapwa ay pagkakataon para maglingkod kay Jesus. Doon po sa Book of Colossians chapter 3, verses 23 and 24, it is written, "Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters. Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward, it is the Lord Christ you are serving." Maliit man o malaki ang iyong ginagawa, gawin mo ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. Number 5, expect God's reward. Doon po sa 1 Corinthians naman, chapter 15, verse 58, mababasa po natin, "Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm, let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain." Patuloy po tayong maglingkod na merong kagalakan, knowing that our labor in the Lord is never in vain. Ipinapaalala po sa atin ng Hebrews chapter 6 verse 10,
na nakikita po ng Diyos ang mga madalas na hindi po napapansin ng ating kapwa. Bawat panalangin, bawat gawa ng kabutihan, bawat sakripisyo, at bawat tapat na paglilingkod, God remembers. Maaring kalimutan ng tao ang iyong nagawa, ngunit hindi kailanman kakalimutan ng Diyos ang ginawa mo dahil sa pagmamahal mo sa Kanya. Now to recap, serve with love, endure faithfully, remember God's promise, value every opportunity to serve, and expect God's reward. Kapatid kaibigan, patuloy kang maglingkod ng may katapatan. Kung sakaling ikaw ay makaramdam na hindi napapansin o pinahalagahan, alalahanin mo ang pangakong ito. Ang Diyos ay makatarungan, nakikita niya ang iyong katapatan, naaalala niya ang iyong mga pagpapagal at pagsasakripisyo, at ikaw ay kanyang gagantimpalaan ayon sa kanyang perfect will and timing. Nawa po, meron po tayong naunawaan sa atin pong pinag-aralan. Sa Diyos po ang papuri, and God bless us all. Glory to God. Hallelujah.